Hello guys, so welcome sa ating weekly trading guide. But before we proceed, welcome sa ating YouTube channel. So first, if you are new sa ating channel, so at gusto niyo talagang matuto, gusto niyo mag-aaral ng stock market, then you can click playlist and then go to stock market pre-webinar. So dyan, ang dami niyong mapapanood ng mga pre-webinar series. Ang daming videos dyan. So meron tayo dyan 17. And if you want to learn more, you can check our stock market learning resources. So meron din tayo dyan 18 videos na about learning materials din yan. So kung talagang gusto nyo matuto, check this playlist for free. Okay? And if you really want to support our channel, just click join. So ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng learning for members only. So yan, tuturo natin kung paano yung magtamang pag-trade, mga question and answers. So more of Q&A session to. Welcome everyone sa another episode ng Weekly Trading Guide. Okay, so last week, ang ganda ng ating market. So nagkaroon ng panic, nagkaroon ng takutan. So ito yung part na nagkaroon ng takutan kasi nagkaroon ng variant ng COVID sa Philippines which is suspected. And then, yun na nga, nagkaroon ng sell-off pero most likely is locals yung nag-panic. And then, after ng trading, yun, nag-magic closing. Tapos, lumabas yung news na negative naman pala. So, that's why nag-rally back yung market. This candle, itong candle na to. So, bakit may malaking candle? Yung malaking candle is pushed by export and import data. So, ang ganda ng data natin which is actually improving based on last month. And yung pagkapanalo ni Joe Biden which nanonood kayo ng US market, mapapansin natin na nag-all-time high ang Dow Jones. Okay? So, yan. So, all-time high na sila. Mula sa pandemic level dito sa ilalim na to. So, ganun nakalakas yung market. And actually, global market yung nag-celebrate dahil sa blue wave because siyempre, most investors is ayaw na kay Trump dahil nga medyo very unpredictable. Okay? And ito si Joe Biden is medyo pro-business, Kaya, yun, nagsi-celebrate ang market dahil doon. So, this week, ano yung ina-expect natin? So, for this week, same thing, Same thing. Kung mapapansin natin, is tuloy-tuloy ang rally ng global market even sa Asian countries. And what's good about Asian countries is tayo yung emerging market. Yung Asia is emerging market yan na malaki yung chance para mag-rally or para sa valuation. Kasi sa atin lagi yung may pinakamataas na GDP kasi nga developing countries tayo. Okay, so kita naman natin lahat, di ba? Lahat nag-rally. So, Philippines yung nasa baba, yung solid blue, pero sabay-sabay lang, di ba? So, yan. So, we have the capacity to follow yung rally ng global or ng Asian countries kasi nga, maganda yung lumabas na data about import-export. Okay? So, ang isang risk lang dyan is may lumabas na under observation na naman na COVID cases, 3 sa Philippines, yung new variant. However, mapapansin nyo dito nung lumabas yung news na yun, so locals lang yung nagpanic and then nag-close pa ng maganda. So, parang tingnan natin kung pag na-confirm nga na pag may pumasok na new variant sa Philippines, tingnan natin kung babagsak pa yan. Or hindi na. Kung mas mapaprice in ba or magbibigay ng weight dun sa blue wave kesa dun sa new variant. Kasi kung titingnan natin yan, yung new variant nagsimula sa UK, di ba? So, papansinan nyo yung MSCI UK. So, eto yun. So, yan yung time na nagkaroon ng new variant sila. Dito sa part na to, di ba? December 22. So, yan yung mga time na yan. Bumagsak sila. Pero after nun, dire-diretso naman yung rally nila, di ba? So, hindi na siya masyadong kinakatakutan yung new variant. Kasi may lumabas din na news na na-confirm na Moderna is 90% effective sa new variant. So, hindi na tayo dapat matakot doon. Actually, if ang Philippines is mag-drop dahil doon sa new variant na yun, then it's an opportunity again to buy sa blue chips na gusto nyo for long term. Okay? Parang ganito sa nangyari dito. Nung nag-drop si blue chips, so yun, pagkakataon na yun para makabili ng bargain. Diba? So, sobrang daming bargain ng time na yan. Maliit lang yung drop ni index pero yung mga stock na blue chips, sobrang cheap.
and then nakabili tayo doon. Okay, so this week, simple lang yung gagawin natin. Simple lang yung ating analysis sa market. So, bigyan natin ng chance si market na maka-breakout given yung sinabi kong factor. The positive factor is yung blue wave na pwedeng magpa-breakout dyan. Or, kung bibigyan ng market ng weight yung COVID cases na new strain. So, pero I think ako mas bias ako dun sa bulls para mag-breakout syempre. In case naman na mag-breakdown yan dahil halimbawa na-confirm nga na may new COVID cases sa Philippines which is under the new variant, then ang ating support is around 7,000. Okay? Initial is 7,000 pa rin. And then, second support mo is nandito na sa 6,700. Yan. Okay, 6,700. Yan yung next support natin. Okay? Pero anything na bumagsak yan dyan, okay? Any dips around 7K or dito sa 6,700 is a buy on dips. No, tingnan nyo kung mag-hold dito. Pag hindi nag-hold yan dito, ang next na buy. In case lang na bumagsak pa dahil dun sa negative news. Pero pag mas binigyan ng weight yung new wave, then much better, di ba? Much better kasi nakaposition na tayo. Plus, malapit na rin yung mga earnings season, GDP. So, lahat ng hint for GDP is ginagamit natin para malaman kung saan pupunta yung market. So, lumabas ang PMI, okay lang. CPI, medyo delix. Lumabas ang import-export, good. Okay? So, next data is FDI. Okay, next week yan. So, dyan magkakaalaman kung breakout or whatever yung mangyayari, no? Plus, yung mga surprising news. So, titingin tayo. So, make sure na you are updated with the news. Okay, so puntahan natin yung mga stock requests. So, tapos tayo sa PSCI. Let's go to LTG. Okay, so for LTG, so kung mapapansin natin is nagpanic pero hindi siya kasama. It's because nauna na siyang bumagsak. Yun. Diba? Nauna na bumagsak, then nag-hold na siya. And then, syempre, pag nag-rally yung market, kasama siya doon. Okay. Ang issue lang with LTG is medyo tuyo yung volume niya. Medyo kakaunti. Pero nag-hold naman siya sa 46. Currently, nasa 57. So, uptrend. MACD is reversing. Meaning, pullback lang to. Kaya may ganun. Hindi umabot sa below zero line. So, tama naman. Support yan. So, pag mababasag pa yan, ang next support nyo is nandito na sa 11. So, medyo malalim. 11 hanggang 11.50. Pero I don't think na mag-drop pa yan dyan in case na mag-bull run or mag-breakout si index. Pero kung halimbawa lang na confirm na may COVID cases nga and magpanic, pwedeng bumalik yan dito. Then you can buy on dips. Okay? In terms of fundamentals, ito si LTG ang isa sa pinakamaganda yung valuation. Kasi if you look at its fair value, it's 19 pesos, no? Ngayon is 13.50 lang siya. So, 19. So, malaki yung upside mo. Okay? Ang price to book niya or PE ratio niya is 6 lang. Compared mo sa 17. Although mataas yung forward, okay lang yun kasi 6 pa rin. 6.6. 17. So, almost ito, mag-a-adjust pa to. Yung fair value niya yung 19. Pwede pang mag-adjust yan. If mahihit. So, in terms of valuation, ito yung isa sa pinakamura. Okay? Cheapest sa blue chips natin. Okay, next is AGI. For AGI, nagpanic din to na yun yung panic selling niya. Kala natin ma-hold na yung 1050 pero yun, nagdire-diretso pa. So dito siya nag-support sa 950. Okay? 950. Ang support dapat niyan is dito talaga sa ilalim pero syempre dahil medyo matibay din to, tsaka maraming maganda kasi yung fundamentals, so hindi na pinaabot doon, binili ka agad. So ayan, above 50 RSI, correcting lang din yung MACD, pullback lang parang si AGI, di ba? So good yan kung ilo-long term yan, kung titingnan yung long term structure niyan, di ba? Ito yung support. So ngayon doon din siya nag-support. Okay? So ganda, di ba? So yan talaga yung support niya, long term support. Okay, so malayo pa yung mararating nito kasi if you look sa fundamentals yan, ang fair value yan is 16 pesos na 16. So, ang gaganda, di ba? And ang PE niya is 7, forward is 7.75, parang ito mataas din sa current
Pero ang historical niya naman is 11. Okay? So medyo magkasunod sila in terms of valuation. Sila yung may magagandang valuation. In other words, both undervalued. No? So pwede yung long term talaga yung mga yan. Make sure lang na buy on dips. Gaya nitong dip na to. Okay? So pullback lang yan. Ang nakikita natin dito sa technicals natin. Plus good ang fundamentals. Okay? Next is GT Cap. Same thing, panic, GT Cap, pero nakabili tayo doon sa ilalim mismo. Okay? Jackpot, no? Kasi kung pinag-aralan niyo itong stock na to, di ba, ang first support mo is nandito sa 570. Pero binasag niya yung 570, then yung first down, yung first breakdown doon, dapat nakabili tayo doon. Asan, bakit nagbili tayo sa 530 or 500? Kasi ito yung support niya. Ayun, itong breakout na to. Anyway, may support din yan dito sa yan, yung part yan. Kaya kung mapapansin nyo, dun almost nag-close, dun din nag-open. So, itong 530, support talaga yan. Kita nyo naman dito. Pero nag-overshoot lang. Sobrahan yung panic, kaya umabot ng 505. Pero kita nyo naman, nag-close ng above. Tapos, dun din nag-open, green candle, tapos lalaki ng volume. So, may demand for the stock. And almost tumama sa oversold. So, ayos na yun. Talagang yun yung panic buying dapat. Kung may panic selling, dapat tayo panic buying. And, ayun na. Correction lang si MACD. So, good technicals. No, good technicals. Resistance mo dyan for now is yung kanyang breakout level na 668 or 670. So, kung mag-breakout yan dyan sa 670, then tuloy ang party, no? Pero for now, ayun siya. Ang china-challenge niya is yung dating support na magiging resistance. Pero, kita niyo naman yung volume lalaki. So, ibig sabihin may capacity yan na tumuloy. Okay, tumuloy. Depende sa index. So, panoorin nyo yung index kung anong galaw. Basically, susunod dyan yung mga blue chips natin. In terms of fundamentals, GT Cap, ang fair value is 1,000. Okay, 1,020. Almost double nung 579. Kung nabili mo yan year 500, so 50%, di ba? Forward PE is 10. Baba compared sa current. So, yun yung maganda. Ibig sabihin, maganda yung outlook niya. Unlike these two, na medyo hindi naman ganun kapangit yung outlook, pero neutral lang. Medyo worse pa. Ito naman is bright future ang ibig sabihin yan kapag mababa yung forward PE compared sa current. And take a look. Historical niya is 18. So, tama lang yung 1020 or 1,000. So, yan, GT Cap. So, if you ask me kung ano yung gusto kong i-long term about 2 to 5 years, so itong tatlo, okay? Yan yung tatlong best pick natin for long-term position, 2 to 5 years. Okay? Kahit 3 years, sigurado, malaki na yung kikitain mo dyan. So, kung kukunti lang yung time nyo para magbantay and gusto nyo mag-long term, so, panoorin nyo itong tatlong to. Okay? Panoorin lang. And then you can buy some if you want. Pero make sure lang na bibili lang kayo sa mga dips gaya nito. Although long term yan, ang bilihan yan yung mga bagsak. Hindi ka bibili sa tok-tok. Okay? Long term ka pero bili ka sa ilalim. Pag nag-rally, bentahan mo. Tapos, buy ka uli sa baba. Kasi hindi naman yan, although long term yan at maganda ang valuation yan, it doesn't mean na it will continue straight. Ba? Hindi yan straight, nag-aangat. So, ang mangyayari kasi dyan is, dahan-dahan lang. Ba? Dahan-dahan lang ang galaw niyan. Hindi siya straight line. Pag ganun lang yan. So, kung long-term investor ka, hindi yan buy and hold. So, buy ka, sell, buy, sell, buy, sell. So, ganun ang long-term. Sabihin, long-term ka sa stock, pero laruin mo. Okay? Parang yung dati niyang galaw. Diba? So, nag-long-term siya ng uptrend, pero hindi siya straight line na uptrend agad. Diba? May down yan. So, pwede kayo maglaro doon. Para in case mag-topish na siya, so na sulit natin yung uptrend. So, ganun ang long-term. Okay? SMC. For SMC, ang technicals niya is saying na kita nyo yung RSI medyo tulog sa 50. RSI 50. So, make or break to si San Miguel sa SMC. Kasi kita nyo nagkagulo na pero hindi naman siya nakigulo. Bumagsak, hindi naman siya bumagsak. May panic pero bali wala lang. Kasi
walang masyadong volume to, maliit yung value turnover. Kita nyo patuyo ang volume niya. RSI niya hindi nagre-react. MACD wala pang galaw. Okay? So, kasi kung titingnan niyo yung kanyang DNA, yung stock na to is always long consolidation. No? After breakout, konso ng sobrang tagal. Breakout, konso ng sobrang tagal. So, breakout, possible konso ng sobrang tagal. Ganun lang siya. No? Ganun lang tong DNA nito. So, kung type nyo to, maglaan kayo ng mahabang time frame na willing kayong manood sa lumilipad habang yung pera nyo is nakastack. Parang ganun yung sinasabi ng market or nung kanyang DNA. Pero pag nag-breakout naman, solid naman. So for now, resistance natin dito is ito. Ayun. Tapos dito. So yan lang yung resistance natin. In case mag-breakout din, saka tayo mag-guhit number sa 155, no? Pero kita nyo naman, matutulog yung pera nyo sa daming lumilipad, sayang yung time. Okay? Sayang yung opportunity. Pero tingnan natin yung fundamentals niya, no? Fair value is 172. Okay, 170. So, okay pa to ngayon. Ang forward, ang PE niya is hindi ganun kaganda kasi nga, diba, down naman ang earnings. Pero ang forward, ang pwede nating tingnan which is 10. And then, ang current niya, ang historical niya is 16. So, somehow good. No? May value. Kaya nga lang, check the DNA kung tingnan nyo noon, kahit noon. Isang breakout, ang tagal ng konso. Breakout, konso na mahaba. So, palaging ganun siya. So, pagka-breakout nito, possible mahabang konso. Okay? So, check nyo rin yung DNA. Meg. For Mega World, mapapansin natin, kahit anong season is range trading to. Malaking range, di ba? Sobrang laking range. So, ngayon, is kaka-breakout niya lang. Ito yung ating resistance dati na binasag. And ngayon, ayun, nasa resistance ulit. Medyo maraming resistance to. Kasi nga, malaking range to. Another resistance is itong ilalim. Yan. So, tingnan natin yung nangyayari sa kanya ngayon. So, yung unang resistance is, ayun, na breakout. Tapos, kinonsolidate, hold. So, good yun. Tapos, yun, nakatutok ngayon siya. Or nag-breakout siya dun sa box na yun. Yan. Pero nakatutok sa resistance. So, tingnan natin kung kaya niyang butasin to. Hindi naman to ganun ka-strong kasi ito yung strong din sa ilalim. Ito hindi ganun ka-strong. Pero tingnan natin kung kaya niyang ituloy. Okay? Since may catalyst naman ng MEG dun sa mga pogo na nagkaroon ng TRO. Pero syempre, business wants yung mas stable, no? Dapat hindi TRO, dapat is cancellation talaga. Okay? Pero since nag-TRO dun sa additional tax, good pa rin yun. Kita nyo, nagkaroon ng volume. Tapos nag-breakout. So in case mag-hold yun dyan, in case mag-breakouts, mag-hold dapat yun dyan. And then next resistance mo is ito. Okay, so yan muna yung mga sukat natin. Pero pag nag-failed, then bagsak. Pero pag nag-BOC index, sasama yan. Okay, diretso yan dun. Okay naman, si may RSI, okay din si MACD. Okay, so far good. MEG, ang fair value is 4.9. Okay, 4.9. Check na natin. 471 yung guhit natin. So, 4.9. So, dito sa taas. Pwede rin kung bull run, pwede talaga yun. Since papunta naman tayo sa bull run. PE niya, yun ang problema sa PE, no? Ang PE niya is 11.29 na. Pag chinek mo sa forward, mataas pa rin. So, meaning, hindi siya makaka-recover agad-agad. And, ang historical niya lang is 9. So, somehow, overvalued ito. Overvalued. In case na magbigay siya ng surprising earnings this Q1 or Q4, then pwedeng ma-invalidate. Pero, lampas pa rin eh. Tapos, Pogo properties, di ba? Di ganun kaganda ang outlook natin dyan. So, for me, overvalued to. Pero pwede nyo i-range trade kasi may sentiment naman. BDO. Okay, so for BDO, isa rin yan sa na-bargain hunt natin. Kita nyo naman. MA200, ayun, tumama, nag-bounce. Muntik nang tumama, pero nag-bounce. Bakit hindi tumama? Kasi psychological support is 100. Okay, full number. So,
dun dapat nakabang. Anything below 100 is a buy. Pero since nag-touch na, so in case mag-touch uli, halimbawa lang mag-touch uli and then magtagal. So magiging weak na yung support na yan. So next support mo is 93. In case lang na mababasag. Pero I don't think na mababasag yan. So baka range lang yan. Pero ngayon ang resistance mo dyan is dito sa una, may resistance tayo dyan sa 111. And last is 115. Yan yung resistance. Approaching na, tingnan nyo kung kayang basagin. So pag nabasag din, tuloy yan dito. Pag hindi, range yan dito. So yun yung magiging range nyan. Medyo malaki yung range pero okay lang. Pwedeng i-range trade. Pag naka-breakout dyan, then saka natin tingnan ng 115. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya dinudumog or hindi siya makapal yung demand kasi tingnan nyo yung volume. Compare natin dito. Okay? So, banks are always late sa recovery ng market. Basta financial crisis, banks nahuhuli. Yan, okay naman si RSI. Naka-above 50 na. Yan, okay na. Tinest tapos breakout. So, okay naman. Okay din ang technicals niya. Okay? So, pwede yan. Pwede yan hanggang dito sa 110 hanggang 115. So, 115 is a make or break. Pag naka-breakout yan dyan, then bullish na. Pero for now, hanggang hindi yan maka-breakout sa 115, possible range trade lang yan. Pero pag nag-breakout then we may consider. Kasi ang fair value ni BDO is 158 pa. So, tumaas na. Dati 130, 129. So, 158 pa. Doon na. Malayo. So, pag naka-breakout then, pwede yan. 129, 127, may outlook, may positive outlook. 2. So, medyo malapit na siya doon. Although, hindi ganun kalapit, pero bull run lang na rin na i-hit yung 2 kasi. Kadalasan yan, 1.5. So, sa 1.5, medyo malapit. BPI. Okay, so for BPI, ganda ng breakout. Oh. Ayun, long consolidation breakout. Bakit nag-hold yan sa 83? Kasi ang fair value niya noon is 83. Pero after revision, no? After revision is naging 106. So, makalabas ng revision. Ayun. Breakout na siya. Sumabay sa index. Yun lang ang problema natin dito. 139 tapos 148. So, hindi ganun kaganda yung outlook for BPI. Medyo madaming possible default or bankruptcy or yung mga bad loans. And then, yan. Malayo naman. Malayo. Pero 1.8, 1.7 for BPI. Yun palagi ang nahihit niya. 2.2, medyo madalang. 2, medyo hindi pa rin. Okay, so malapit na yan sa 1.7, 1.8. Kaya medyo topish na siya at 87, no? However, so, dahil bulang market, tingnan natin kung makaka-breakout yan dyan. Okay, tingnan natin kung makaka-breakout. So, good naman yung technicals niya, no? Ayun. May volume yung breakout niya. Malaki lang talaga to kasi MSCI yan. Pero technicals is okay. Nag-hold sa 50 tapos pumutok. Okay, so mukhang good si MACD, good si buyers. Meron to. Pero watch out sa 89 to 90. Kung kayang basagin. Pag nabasag din, tuloy. Pag hindi nabasag, medyo mahihirapan. Range trade. Nakita nyo, nasa pre-pandemic level na siya. Above na sa pre-pandemic. Okay, unlike BDO na nasa ilalim ng pandemic level. So, much better. Kung pipili din lang kayo between BDO and BPI, then you might choose BDO over BPI. Pero consider other banks like MBT SecB, which is value banks and value play. Mas may ma-unleash nyo yung value doon. Unlike ito, medyo quality. Palaging dikit sa premium level. May upside naman, may upside. Okay, lahat may upside. Yun lang, ma-maximize niyo yung possible profit. Yun lang ang pinag-uusapan natin. Okay, next is SEB. So, tapos na tayo sa mga blue chips. Second liner. SEB. So, bumagsak si SEB dahil sa new variant ng COVID. Tapos nagkaroon ng mga restrictions sa flights. Pero parang BDO, di ba? Pagkatama sa 200, angat. Hindi lumapit sa 200. Kasi ito siya sa support niya dito. 45. Okay, so yan yung isa sa good entry niyan, 45.
Yun nga lang, kita natin medyo walang masyadong demand. Although makapal yung volume, pero yung push niya is medyo hindi ganun kaka-convincing. Okay? Hindi pa rin siya nakaka-above sa 50. Ayun, sa below 50 pa si RSI, 49. 49.60. 46 pala, 46. 49 nga, sorry. Gulo. 49.61. Okay, so malapit na. So pag naka-above yan sa 50 level, pwede nating sabihin, up na yan. Okay, okay naman. MACD, okay din ang buyers natin. Ang gusto lang natin makita dyan is mag-break out dito sa 50. Yan. Kung talagang tutuloy yan at bullish na, so pwedeng mag-break out yan sa 50, then hold. Okay? And then the resistance is 58. Challenge yung 58 conso, then breakout. Yun yung gusto nating makita. Which is supposedly yun ang play kapag recovery. No? Yun dapat ang play dyan. However, yun nga, may COVID variants. Tingnan natin kung papatulan pa ng market. Or kung hindi na kasi pag bumagsak pa din dito sa 45, then you can again buy, in case na mag-hold. Pero pag nakita nyo hindi nag-hold, nahirapan, then cut. Or stop buying kasi ang next mo is dito na sa baba. Ayan, doon sa gap. Kasi hindi pa napifill yung gap. 40. Malalim yung 40. Pero pag bumagsak doon, buy na yun. At 45, pwede na rin yan. Yun nga lang, medyo kada news about COVID, di delikado kasi nga nasa Cebu Pacific tayo. Most, yung direct hit ng COVID. Pero kung mag-recover ang COVID, or mag-recover tayo from COVID, which is true na kasi may pandemic, may vaccine naman, and may Moderna naman na hindi na nakop niya yung new variant, no? So, ang fair value is nandito sa 73. Actually, yung revision niya is nasa 90 na. So, in case, kung kaya nyo mag-hold ng long term, minsan nyo lang makita si Cebu Pacific sa 49, 45. Nabili mo sa 45 yan, you have 62 to 90 to 100%. Kung kayo is long term and hindi nyo kaya yung basura trading, which is mas high return pero mas high risk. Kung babad or full-time trader, dun tayo sa mabilis. Pero wag nyo kalimutang mag-build ng long-term portfolio nyo para may pamana kayo sa mga anak nyo, di ba? Kita naman natin 2014 pa yan umapak sa level na yan. So ngayon may chance tayong makabili. Same level sa 2014. So, way back 6 years ago, di ba? Next is nickel. Okay. So, for nickel, ganda ng rally ng nickel, no? Medyo malaki na yung gain natin dito. Nabili natin sa ilalim. So, tuloy-tuloy lang si nickel. Nag-breakout na yan dito. Breakout, then multiple high, 52-week high. Diba? Anong sukat natin dyan? Ang resistance niyan is eto pa, oh. Kita niyo yung maliit na yan. Yan ang resistance. First, 623. Next. Pero kapag bull run, binabasag yan. Ang next niyan is nandito na sa itaas. Ayan, yung part na yan. Pwede rin dito, pero may mini or small resistance around 7. Okay, so yan. Yan yung resistance. So, kung check natin yung current level niya, so, approaching na siya sa 623. No, 623. Pero, ganda ng nyo. Nagbagsak nung panic pero close above, tinutulak. Ibig sabihin, may tagatulak na may nag-aalaga dito. Hindi pinapabayaang bumagsak. Okay? Ganda rin ng RSI, hindi bumababa sa 70. Yun pa, oh. Yun ang solid, yung buying. MACD, okay din. So, good yung technicals, no? Support. Ang support mo dyan is 530. Pag umapak ng 530, buy. Kita nyo naman, hindi pa pinaabot. Tapos close above. Hindi pinaabot din, then close. Ganito ng closing lagi. So, ito is mini pullback lang. So, ang challenge yan is 6 as whole number, then 623. Okay? Pag nag-breakout sa 623, 7 pesos. Okay? So, wala tayong makitang weakness pa dito. Ang reason kasi nito is yung Tesla. Okay? Kung mahilig kayong mag-global market, ito yung Tesla natin.
Ayan, kita nyo naman yung Tesla, di ba? Laki nang nililipad ilang araw na to. Because malaki yung sales niya. So, Tesla requires battery, di ba? Kasi ano yan, electric vehicle yan. So, kailangan niya ng battery. Which is nickel yon. Okay? Kaya malakas ang demand sa nickel. Yun nga lang, yung nickel medyo bumagsak sa global market. Siyempre, supply and demand. Plus trading kasi yan eh. Pero kung titingnan nyo naman, malapit na rin sa all-time high to si nickel. Hindi pala siya all-time high. So, malapit na rin mag-breakout pala to si nickel dun sa kanyang 52-week high 2019. So, pwede na. September. So, malapit na siya mag-breakout dun. So, pag nag-breakout is 52-week high na yan. And kaka-breakout niya lang dun sa kanyang last consolidation. So, dito, ayun, nag-consolidate. Then, bumagsak. Tapos, yun, na-breakout niya na yun. So, ngayon, testing yung dating consolidation. Okay, so ganun si nickel. Yun yung catalyst niya. Global prices, pero ng nickel. Pero mas mabigat yung Tesla kasi syempre. Yan yung demand. One more thing is yung mga green energy which is pushed by global economy. So, syempre, basta green energy, battery. Kailangan. That's why si nickel ganda ng galaw. Same thing with FNI. Okay? Same thing yan. Kasi parehas nickel ang output yan. Okay? Kaya nga yung other nickel miners natin, yung Ore, NI, Mark, nagliliparan din kasi nga may demand for nickel. So same thing kay FNI, wala tayong makitang weakness, di ba? And ang ganda din ng rally. Ang difference lang is the volume. Mas maganda yung volume ni nickel kasi nandun yung kasi mas mabigat yung weight niya in terms of market cap, mas malaki. So, mas malaki yung value turnover palagi. Pero okay din to. Same. No? Wala kang makitang weakness. Yun nga lang, mas shaky ng konti kasi since maliit yung market cap, so mas volatile. Yun lang yung difference niya. Shoutout muna sa ating mga labing supporter and sponsor. So, shoutout kay Miss Kirby Burgos, kay Kim Carlo, kay PH Trending News, kay Cholo Saban, kay Robert Anthony, Iggs Candelaria, Jerry Bautista, and Miss Olive Songko. Okay? Greet din natin si Ernesto Candelaria, Rich Tatel, Genji Rarugal, JR Belgira, and Jun Yang. Okay, so mamaya naman, dun tayo sa batch 2 ng ating labing supporter and sponsor. So thank you guys for supporting. I wish natututo kayo dun sa ating mga learning session. Okay, so tapos na natin lahat yung request nyo, part 1. So mamaya, tuloy tayo sa part 2. Okay, so I hope you learned guys. Thank you for watching. If you have any comments or suggestions, comment nyo dyan sa baba. Like